Masyado ka kasing idealistic eh. Hindi mo naman masasabihan ng ganyan ng greatest. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Masyado ka kasing idealistic eh. Hindi mo naman masasabihan ng ganyan ng greatest. Eh di sabihan mo. Diba? Ang tanong dyan, after mo sabihan, makikinig ba siya sa'yo? Bakit? Sino ka ba? Masyado ka kasing idealistic. Subukan mo papaglakarin sa gabi yung ganito ganyan. So, probability and statistics nga tayo. Tumataas ba yung chance mong maging biktima ka ng isang krimen pag dumaan ka sa isang madilim na lugar, sa isang hindi mataong lugar, sa 10 oras ng gabi? Diba? Ang ganito lang yung suot. Ganyan yung mga naririnig kong comments all the time. And sadly, sometimes people attack you for your idealism, not because they hate your idealism, but because they don't want to do anything. That's a strawman fallacy because whatever your method is not clearly going to be enough to prevent yung masasamang tao. 'Di ba? You call them out as much as you want. But the question remains kung makikinig ba sila sa napakawalang kwenta mong call out. 'Di ba? Swerte na lang kung may maliwala sa'yo. Uy, pucha, kinall out ako nitong TikToker na to ah. Tangina, magbabago na ako boy. Gagawa na ako ng mabuti kasi na-realize ko nung kinall out ako ni Gabe. 'Di ba? Gagawa na ako ng mabuti. So, if that's how powerful your voice is, di sana wala ng pulis. 'Di ba? Kasi ang tanging kailangan lang pala nating gawin, i-call out yung masasamang tao. Kasi I would rather have you tell me na wala akong gustong gawin kaysa sabihin mo sa akin na idealistic ako. Wini-weaponize mo yung pagiging realistic mo. Di ba? Uy, realistic kasi ako eh. So sasabihan ko ang girlfriend ko kung anong dapat niyang isuot. If it's the truth, then what is wrong with that? Kung totoo naman na tumataas yung tsansa mo na maging biktima ka ng isang krimen pag sumama ka sa hindi mo kilala, 'di ba? Pag nagpakalango ka sa alak sa labas ng bahay, pag umuwi ka ng 10 oras ng gabi, pag nagsusuot ka ng maiikling damit, tumataas yung tsansa na magawan ka ng krimen. What's wrong with that? Ang depensa mo ngayon kasi inaatake nila yung idealism ko. No! Your idealism fails on a grand scale because it does not put into considerations yung totoo na nangyayari sa paligid natin. Bakit? Ba't hindi mo alam yun? Kasi nasa gated community ka? In order for us to experience change, we have to be disruptive eh. Nakakatakot. But we do it anyway. You are not destroying anything. You are just being naive of the real world. Ayaw mong harapin yung consequences ng pagiging sexually attractive ng mga tao, lalo na doon sa pinipili nilang damit kasi nga gusto mo silang bigyan ng false hope na ito lang yung kailangan nating gawin para huminto yung masasamang loob. When in fact, mas marami pa at mas mabigat ang responsibilidad natin as an individual para ialis yung mga sarili natin sa kapahamakan. Walang ibang taong magsisigurado niyan kundi ikaw mismo. Look at what you're going to do. You're going to tell them that calling them out, yung magngaw-ngaw ka, would actually change them. Hanggang ngayon, ilang taon ka nang nagko-call out, may biktima pa rin ng rape. So you keep on doing the same thing, expecting a different result. That's madness. Kabaliwan yan. At ngayon, inuuto mo yung mga bata towards doing whatever they want without even thinking or considering yung possible consequences ng mga actions nila. Yan ba yung tinuturo mo sa next generations?
yung maging irresponsable, yung maging mangmang, yung maging mahina. Good luck, Pilipinas. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.